Andito po tayo ngayon sa tanggapan ng isa sa butihin at magiting na mambabatas na walang iba kundi si Honorable Zulfikar Ali S. Bayag, Member of Parliament, at atin po siyang makakapanayam kaugnay ng mainit na usapin na redistricting o BTA Bill number 351. Hindi po lingid sa kaalaman ng mga mamamayang Bangsamoro na kabilang po kayo sa mga MILF MPs. Maaari niyo po bang mabigyan ng linaw kung ano po ang inyong pananaw na naging dahilan para po pumabor kayo na ibalik sa Joint Committee ng BTA Parliament ang redistricting bill? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yung tanong kasi, how will I say it, no? Regular naman actually yung nangyari the other day na session na ano. And by the way, just to clear, I do not belong to the MILF. No? Meaning, what I'm trying to say is, if you're asking kung which side I belong to the government side. But the thing is, ang ano dito, I just objectively made a stand pertaining to the issue of redistricting. Wala namang ibang dahilan kung bakit nagkaganon yung naging hakbang ng inyong lingkod, si MP Bayang, kundi kasi nung session, we were about to have a deliberation sa plenary, no, pertaining to the 351-347 bill. Kaya lang, sa ganang akin, nung makita kong may nilabas na ito nga yun, itong Philippine Statistics Authority na latest na census na ginawa nila, na sinang-ayunan din ng Office of the President, nagkaroon ng Presidential Proclamation na 973. So ito ang naging basis ko lang. Wala namang ibang dahilan kung bakit na kailangan pag-aralan muli. Pag-aralan muli yung nasabing batas, yung redistricting. Kasi naisip ko din na kaya tumayo ako sa plenaryo para mas mabigyan pa ng pagkakataon ng ating mga kababayan, mapali ito sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, Basilan, Tawi-Tawi, nang mas mabigyan pa sila ng pagkakataon para kung sakaling may mga mas mabuti pang suhestyon silang maibigay, mapag-usapan sa committee level. Kasi if I'm not mistaken, yun nga, ang huling census was, ang naging basis kasi nung census nitong redistricting was year 2020. So, nung last July 17, naglabas ng panibago ang Philippine Statistics Authority, Census 2024, na medyo substantial ang inilaki ng population, no, ng farm. So, kumbaga ako, logic lang na baka hindi siguro masama na tingnan ulit, i-review ulit para we can proceed, no, insofar as the population aspect mo redistricting is concerned, we can proceed in accordance dito sa bagong inilabas ng Philippine Statistics Authority na sinang-ayunan din naman ng tanggapan ng Pangulo dahil sa Presidential Proclamation na inisyu din ng Office of the President. Yun lang naman, walang dahilan na iba. Okay. Sa inyo pong sariling pananaw, mayroon po bang magiging epekto nito sa paparating na parliamentary election? Well, epekto meron na hindi parte ang province of Sulu, no? Yun lang naman. Pero kumbaga it must be clear to our Bangsamoro people na what happened with Sulu was beyond our control, no? Beyond sa kasi Supreme Court. Anyway, that's another story altogether. Yun lang siguro ang magiging epekto. In fact, nagbigay na rin naman ng statement, ng categorical statement ang COMELEC sa pamamagitan ni COMELEC Chairman George Garcia na
whether 80 or 73, sis, the COMELEC will proceed with the October first parliament elections. Okay. Kung sakaling matutuloy ang election sa 73 district lamang, ano po ba MP ang mga posibleng senaryo nito? Kinakailangan pa rin bang mabuo ang 80 members parliament sa paanong paraan po? Actually, to be honest, I'm not a lawyer. Pero parang your guess is as good as mine kung paano ang mangyayari. Basta, ang ano ko lang is kung ano yung nakasaad sa batas na October magka-eleksyon, mag-eleksyon. Yun lang. Ngayon, basta ako, I just ulitin ko, nag-proceed lang ako with my move to refer back to the committee dahil lang dito sa Ngayon, yung katanungan mong gano'n, no? Unang-una, nag-iisa lang akong MP na kausap ko ngayon. Alam nyo naman kung ilan kaming nasa parliament. So, nakita nyo naman na nung isang araw nga na session namin na it was a democratic process. Yes po. No, na everyone was given a chance to say their piece. No? So, just what I did. Na sinabi ko rin po ano yung aking saloobin. Okay, ano po ang inyong masasabi sa mga taong mali ang pagkakaunawa sa inyo pong naging desisyon na pagpabor na ibalik sa committee ang redistricting bill? Maganda yung tanong mo. Kukunin ko itong pagkakataon na to. No, na unang-una, ginagalang po natin, ako personally, ginagalang ko yung opinion nila na siguro medyo salungat, no? O hindi sila sang-ayon sa naging desisyon ko. Kasi it was not a personal decision. Kaya nga inopen ko sa plenary kasi kung pinagbotohan yun na huwag nang ibalik sa plenary at nanalo yun, hindi naman may babalik sa committee level yun eh. Ang problema, nagkaroon ng botohan, nanalo yung pabor, yung yes na ibalik sa committee level. So, iyon, ginagalang ko ang mga opinion ng kung sino man na hindi sang-ayon doon sa naging desisyon ng plenaryo. Hindi lang ako. Ako lang ang nag-move, pero hindi ako entitled ng desisyon mag-isa. Dahil nasa demokrasya naman tayo. Natutuwa rin ako na tayong mga Bangsamoro, may expose na tayo no, sa how it is no, to practice a democratic process of government and even democratic process of legislation. No, walang problema to. Camera. Ang tanong ko po, MP, is yung nangyari ng majority ang vote ng yes, so may lumabas po ng mga na mga suggestion or mga buzzer ninyo na anong kayo na yes. So lumabas po dito na bakit daw po dinidelay? Ngayon pa palapit na ang parliamentary election tapos ngayon pa pumasok si PSA. Kasi ganito yan. Okay. Once and for all, paliwanag ko ulit. Unang-una, tumayo ako dun sa plenaryo, hindi lang yung bugso ng damdamin. Pinag-aralan ko kung ano yung gagawin ko. Unang-una, nagbigay ng statement ang COMELEC na whether 73 or 80, itutuloy na lang yung eleksyon. Diba? Sa COMELEC. Oo. Ngayon, pangalawa, ang naisip ko pa, ito nga. Kasi, alam ko sa sarili ko, alam namin karamihan na sa aming mga members ng parliament, alam namin maraming nag-aabang sa redistricting bill na ito kung na ipapasaba bago mag-eleksyon o paano kahihinatnan itong batas na ito. Kaya lang kasi, at the end of the day, iniisip ko nga yung kinuwento ko sa inyo na yung gano'n na baka maging unconstitutional na naman kasi ako, I am certain that kasi may mga precedents may mga pangyayari before na somebody will challenge it to the Supreme Court. Ngayon, if we will not check, double check, triple check, every step of the way in ratifying this bill, sa technicality, baka ma-unconstitutional na naman because hindi natin sinunod ito. So yun lang yung sa akin. Yun lang yung sa akin doon na isa pa, I would like to categorically state, it was never an intention of yours truly, MP Zulfikar Ali Espaya, to delay
Hindi ko agad na iantala itong batas na to or worse, patayin ang batas na to. Unang-una, nag-iisa lang ako. Minungkahi ko lang, nag-move ako, tumayo ako, para lang, tingnan nyo muna. Baka pwedeng ibalik natin sa committee. Tapos, di na pagkasunduan na atin yung house, pagbotohan. Nanalo yung yes para ibalik sa committee. So, basically, regular yung nangyari. Yun lang ang wala namang iba. So yun. Ngayon MPs, meron din sa social media na trending masyado kayo na ano din doon, na may kinalaman daw si Chief Minister sa inyong desisyon na mag-yes kayo. Alam mo, ganito yan. Unang-una, it's not fair for our beloved Chief Minister Abdul Makakuwa na nadadrag yung pangalan niya dito. Yes. Kasi unang-una, ang bawat membro ng parliament ay may independent way of thinking. Diba? We get to have our own opinion, we get to have our own perspective pertaining to each and every concerns, agenda na isinasalang sa plenary. So, well, whether kung ano pa man yun, ako, hindi ko na iniisip yun na baka madamay ang pangalan ni Chief Minister. Pero, sorry to say, wala siyang kinalaman dito. Wala siyang kinalaman dito. Ang iniisip ko lang, ako personally, again, may share ko, ang hirap yung hindi natin alam, yung kumbaga ginampan ako lang yung trabaho ko bilang isang membro ng parliament. No? Mahirap naman yung nakaupo ka lang. Wala kang ginagawa. Di ba? Ang iniisip ko dito, di ba, kung ano lang yung tama. Hindi man ako abogado, pero nakita ko, sabi ko, teka muna, tingnan mo na ito. Madaan sa legal process. Idaan sa legal process, sa tama, mas akma, mas wasto. Mas wastong pamamaraan. So ulitin ko, doon po sa ating mga kababayan na nag-iisip na may kinalaman ang ating butihin at minamahal ng Chief Minister Abdul Makakuwa sa nangyari na botohan doon sa plenaryo. Walang galang na po. Pero kami po na mga miyembro, bawat miyembro ng Bangsamoro Transition Authority Parliament ay may kanya-kanya pong pag-iisip, may kanya-kanya pong aming paraan ng paghihimay-himay ng mga usapin na naisasalang sa plenaryo. So ako, I acted independently according to my conscience, no? Na sa tingin kong tama at kinailangan kong gawin. I just did what I had to do. Yun lang po. Okay, Minister, MP, before we end this, baka meron po kayong imparting words or final words doon sa mga boto at deboto sa BTA Bill number 347 and 351. Yes. Pwede pagbagitan ng Yes, in your vernacular language. Yes. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Patag sa niya, ibityalan niya, redistricting, yan man na kabagumol sa kitaban niya, number 351 o 347. Na dapo na sabab, ipingula ko ito, pinangalit ko sa plenary, ikambalingan din muna, gagalo. Sa committee level, propose nila na, dapat na sabapin, uli ka na sabap sa nyabay. Gatasan niya dun sa Philippine Statistics Authority, muna by presidential proclamation na niya. Ang inaasal kapangagihan sa magkabaluman, pag yan mo sa kinombol sa bilang 2 na 2020 census, na kinalinigo mo na Philippine Statistics Authority abago karakter population sa Bangsamoro Autonomous Region. Unya kalipat na sa labi 2 kamilyon na normal labi 4 kamilyon.
So lupang ba na melita adin mas na diferensya nin. Yan man na dakat kulangin ka. Nomanan so kadakruto siya sa Bangsamoro. So tuwa dasabapin na per yaku ato kahanda na mayama sa nagkambalingan sa committee level bityaran ng Pantay sa redistricting na mas kaanggan sa ukit ilangon ng mga Bangsamoro siya sa bar mag-champi sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, Basilan, Tawi-Tawi sa makin sila magkaadan sa ukit sa upamang ini mga suggestion sila, hindi kanya na lupa mambityara sa committee level. Kamuan to pinanganiko mo, way ka na sa akin ang magatulog, pinanganiko mo, makabalingan mo na sa committee, kamuan to magkaadan sa kinatando, sa mente, pag yung sa imbalingan mo na sa committee, nante man namin di pag yung. Kaya lang ulang ka no session namin ba to sa plenaro, na yan nakatabad na yamadakil na yan yan karinya na imbalingan mo na sa committee level ibityala Pantay sa district ka lang. So pagalinganin tayo sa Allah na yabon makatibabaw na do'y mapiyas do'y makagaya maraklataw na pagalinganin ta na kalinawagan yung mga kudanunan ang mga labi-labi sa pakili sa una sa dapo na kahanda siya Tuba, dak ko na kahanda po, tuba. Do, sa akin niya, wata, pakat, pagaling no, na masukuan na, pinggula ko, hindi ulit na pinggula ko, membro na Bangsamoro Parliament. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakit